Raider 150 Fi. So sabi ni boss, umano raw yung coolant, bumubulwak yung coolant, singaw yung metal gasket. Ayan. So ang history, repress tapos hindi na kinalabasan, nag-overheat. I-repress tapos nag-overheat. So yung diagnose ni boss dito is yung diagnose niya dito, itong alam, gasket. Silicone lang ang nilagay. Hindi bago. Hindi pinalitan. Bagong repress. So magpo-focus kami sir doon lang sa may problema mismo. Tapos double check na lang din namin yung yung ginawa. Yung last na ginawa. So yan, bubuksan natin kung doon talaga. Saan bumubulok yung coolant nito? Radiator, umaahon dito. Pinapalamig lang, tapos bubuksan. Check natin guys. Malata, sobrang init. Papalitan na rin to ng mga hose. So buti meron tayong available na Samco hose. Makakapili pa si customer ng kulay, merong blue at red. Ito yung naging problema eh. Nung binalik mo sa kanila, binuksan ulit to? Hindi na. Ito lang yung pinakalaman nila. Yan lang ang ginalaw. Pinalitan? Pinalitan niya. Tapos ganun pa rin? Oo, ganun pa rin. Kaya di ko na binalik. So naka ilang balik ka ron? Isang balik. Bali dalawang balik? Sige. Marumi na rin. Hindi pa nalinisan. Yan, bubuhan nyo din kamay kasi nakaka-epekto din yan sa... Nakaka-epekto yan sa overheating. Yan. Sabay na sa repress sana, nililinis na rin to. Tapos ayan yung coolant na gamit is Bridgestone. So ilalagay natin dito yung Easy Star original at pa-flashing natin, tapos lilinisin itong radiator ni customer. Grabe silicone nito Wala na, lobat na. Tanggal. Grabe, dikit na dikit. Grabe nga. Ito yung problema. Original naman Ito yung naging problema. Nilagyan lang ng maraming silicone. Naka-apekto yung silicone. So ito yung pinaka-dahilan kung bakit bumubulwak yung yung coolant dahil sa silicone. Dahil sa silicone na yan. Pinulutan lang ang silicone na yan. Hindi siya advisable lagyan ng silicone gasket dito. Nakakabago Oo nga, sa bagay. Since refresh nga, dapat talaga bago to at di nilalagyan ng silicone. Kasi nilagyan pa rin ng silicone. Ano purpose ng silicone? Sa bagay. Kung brand new naman na ganitong gasket. Yun yung dapat, maglinis daw. Wala. Walang tamang block. Walang tama. Bago yung silicone sa yung gasket. Bago yung gasket pero nilagyan pa ng silicone. Napupunuan. So hindi advisable. Since nag-overheat yung unit at yun nga merong bulwak na lumalabas ng coolant, chinek na rin yung clutch side tsaka yung cooling system nya. Isang tinginan na lang lahat. Ha? Baka yung nagsunog ng coolant yan. Siguro. Kasi yung piston ng itim. Basa yung piston. Basa tsaka stock pipe lang ito. Ayan yung gasket boss. Dito dumadaan yung coolant. Kaya ako hindi ko ina-advise yung kapag bago ang gasket, huwag na kayo maglagay ng ganito. Kasi mababago yung
lapat. Oo. Hindi mo papantay yung lapat. So hindi na dapat lagyan ng gasket, boss. Hindi na lagyan ng gasket. Na silicone. Oo. Ganyan lang. Pagbago yung gasket. Oo. Oo. Basta i-torque lang ng maayos. Hindi pwedeng sobrang torque naman. Maabot na ng minsan, maabot ng 30 yung iba eh. 25 lang. Maximum 25. Ito, nagkataon lang na nasira. Diba? Nagkataon lang. Kaya kumukulo yung coolant dahil yung coolant, tawagin yung gasket niya, pumapasok na yung coolant dun sa chamber. Nakakalusot sa chamber. Oo. Okay. So yun, another lesson. Kung bago yung ganito, huwag niyo nalagyan ng ng silicone gasket. Tamang higpit na lang. Basta tama daw yung higpit, okay yan. Kakalinis lang yan. Ang nakita. Check natin valve spring. Teka lang Kuya John. Valve seal, valve spring. Ito, tignan mo ginagawa. Baliktad. Baliktad ang Sir, valve baliktad spring. pag-install ah. Wala pala yung malagiti kanina. Baliktad yung kabit nila? Apo, ayan sir. Baliktad. Oo nga. Tama nyo na lang. Huwag na kayo. Tama na lang. Tama na lang, boss. Ito, tignan natin. Ayaw ko Baka sanang buksan boss eh. Kaso kita ko walang pintura eh. ayaw nga pala yung pintura niya nasa ibabaw. Yung pintura kasi ang basehan ko dyan. Orange. Marker. Orange sa ibabaw. Boss, Baliktad lang. ano mangyayari pag baliktad ko? Yung spring, anong mangyayari? Yan ba yung tinatawag na linear spring? Oh, linear. Ano mangyayari boss pagka baliktad? Para may idea lang yung mga viewers natin. Mangyayari? Kasi sa spring, meron dyan na part na matigas, di ba? Masinsin. Oo. Siyempre yung tension niyan, may iba. Yung yung balik. Oo. Kaya pala yung pag-grip kanina. Nagbabalve float ba pag baliktad? Ayan. May purpose kasi ng spring niya kung bakit may masinsin, saka may malalayong agwat. Oo. So dapat nakaganyan. Oo. Imagine mo yung sa shock. Oo. Diba pag baliktad ng spring, mag-iiba yung parang balik niya. Oo. Ayun pala yun. Now, I know. May bago na naman tayong natutunan tungkol sa valve spring. Okay? Pero confident ako dito mawawala na yung ingay nito. Kasi, Maingay ba? Oo, maingay yung ibabaw nito eh. Sige. Ganyan ang paglagay. Kasi ang tinitignan ko niyan, pagka nakagalagay yan, may kita mo talaga kulay orange. Titingnan ko yan palagi kasi Oo nga naman. so kung hindi mo makikita yung kulay orange yan, bubuksan ko yan. Kasi baka may mali. Ito na yung mga ipapalit natin na piyesa. Gasket, head tsaka metal gasket. Yan. So ito, reminders ni boss, pag mga ganitong bago, hindi na nilalagyan ng silicone gasket. Kasi nagbabago pa yung lapat. Nasa tamang higpit lang yan, sabi niya. Nasa 25 to 28 torque. Newton meter. Tapos magpapalit na rin si customer ng Samco hose. Kasi yung naging epekto sa overheating, yung hose naging malata. Sobrang lambot. So papalitan pula since matte red naman to. Ayan guys, lagay na Gas plastic. wala siyang silicone gasket. Pati rin yung dito sa ibabaw, wala rin. Lagay mo na. Basta may lagay dyan, kahit saan. Ito pa nga. Tignan natin kung sisingaw. So ito guys, na ayos na yung setup nung niya, head niya. Ayos na. Wala. Ayun, tumulo. Yung mga set mo yung torque. Okay na? Ilan? 24.9. Ilan muna? 24.9. 24. Ay. Matik yan. Antay po. Pantay ng torque. Yan ang sirang gasket eh. Kailangan pantay ng lapat. Ano po ito boss? Just muna. Sa kabila. Doon yung bilang sa kabila. Just muna. Just muna. Hindi, 24. Just ano ba yan?
Ayan. Bale, dudugo. Bukas, madala ka sa Thailand ha. Seminar ka sa Thailand. 15. Grabe. O, ilan mo na yan, G? 15 na to. 15 na. Hindi mo na iniikot. Ay, sorry na yung sa 24. 24 na. Yun. 24. Ano yan, 24.9, bale parang 25. Okay. Common sense na lang yan. Ito round off mo na lang 24.9. Okay. Next. Okay na. Double check. Double check. Pag ito maingay, hayop ka dyan. Ayan guys, lapat na oh. Walang ano yan, walang gasket. Kasi kanina kita-kita, luha yung gasket dito, yung silicone gasket. Ayan, malinis pa, 'di ba? Uy, baka S-oil yan. Guys, nagsala na lang is upon checking sa ating clutch side, since nga nagka-problema sa cooling system, pinalitan na rin yung water pump oil seal dahil namaga siya. So yan, napalitan na to. Nagsali na lang is sasara na lang tong head at obserbahan na, tapos papalitan ng Samco hose. Na mamadali niyo yung trabaho. Tapos supply. Sige sa kayo. Ismayado nga ba sila? Pag nagtrabaho, singil ka ng singil ka ng mahal, dapat kaya mo ng tama. Yung tamang serbisyo. Yung halimbawa, singil ka ng 1,000. Oo. Dapat yung halagang 1,000 rin yung trabaho. Hindi tawag doon ano yun? Taga ko. Taga. Hindi sila matututo ng maayos. Ano tawag dito? Hindi mape-perfect na hindi nagkakamali. Okay na to guys, all set na. Na-observe na rin. All good na. Cooling system, wala nang problema. At ayun, meron tayong bagong natutunan. Nakakuha tayo ng bagong tips and idea sa mga gagawin na dapat sa motor. Para hindi rin tayo naliligaw kung sakaling may mga sitwasyon tayo na ma-experience. Nalalaman natin, no? Ayan, all good na to. Magbabayad na lang si customer. Ayan, doble gastos siya. Pero okay lang, at least na-fix yung issue dahil hindi niya na talaga ginagamit daw. O ngayon, okay na at magagamit niya na pang araw-araw.